Hiniling ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court na buksan na ang tax records ni VP Sara. Ito raw ay para mapabilis ang impeachment proceedings. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, kumusta na ang day 4 ng pre-trial conference? Corina, para mamarkahan na bilang ebidensya, gusto nang pabuksan ng House Prosecution Team ang isang kahong naglalaman ng BIR records na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Yan ay habang nasa gitna ng pre-trial stage ang impeachment case ng bise para raw maging smooth ang daloy ng paglilitis pagdating sa Hulyo. Pinabubuksan ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang kahon ng BIR records na iniuugnay kay VP Sara. Pinadala ito sa Senado nang hindi binubuksan ng House Justice Committee. Noong April 29, sa botong 38-6, hindi nabuksan ang box ng BIR records na ipinasabina ng komite habang nagtatakda ng probable cause ng impeachment complaint laban sa bise. Ayaw ng ilang kongresista mabuksan yan noon dahil posibleng lumabag daw ito sa confidentiality provisions ng National Internal Revenue Code. Iniuugnay ang nasabing kahon sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Nasa closed-door pre-trial conference na ngayon sa Senado ang impeachment case ng bise kung saan kailangang markahan ang mga ebidensya. Sabi ni House Prosecution Member at ML Party List Representative Laila de Lima, kailangang makita na ang nilalaman ng kahon sa pre-trial pa lang para mas smooth daw ang daloy sa paglilitis. So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box. So sa tingin namin that would aid also in more efficient and more expeditious conduct of trial kung mabuksan na rin yan ngayon. Ang Senate Impeachment Court na raw ang bahalang aksyonan ito. Bukod sa pagbubukas ng BIR records, bahagi rin ng manifestation ng House Prosecution Panel ang proposal na dapat English at Filipino ang lengguwaheng gagamitin sa trial stage. Para mas malinaw, para mas maintindihan, it's a very public proceedings, it's a public trial, and therefore mas maganda kung mas marami nakakaintindi. Hinihiling din ng prosecution na makapag-participate ang parehong public at private prosecutors pagdating sa pag-examine at pagpresenta ng mga witness. Meron daw kasing mga testigo na ang sakop sa kaso ay expansive, kaya't baka kailangan daw hatiin ang coverage ng kanilang testimonya ng mga prosecutor. Isa rin sa laman ng manifestation ay ang pagbibigay ng 3-day notice sa kabilang kampo kapag may additional o so-called surprise witness. Una na rin itong hiniling ng defense team ni VP Sara. Para mapabilis ang pre-trial conference, nag-extend na ng working hours ang parehong defense at prosecution pagdating sa pagmamarka ng ebidensya. Umaasa silang matapos na ito agad dahil bukas, June 25, nakatakda dapat maglabas ng pre-trial order ang Senate Impeachment Court. Iyon ang magiging gabay para sa paparating na trial ni VP Sara sa July 6. Corina, sabi ni Senate Impeachment Clerk of Court Renato Bantug, ang impeachment court na raw ang bahalang aksyonan ito. Hindi pa natin alam sa ngayon, Corina, kung dapat bang mag-convene ang Senado bilang impeachment court gayong naka-session break nga ang Kongreso. Sabi naman ng defense team ni VP Sara, nakatakda raw silang maghain ng response kaugnay ng mga hiling ng prosecution team at ayaw daw nilang pangunahan ang impeachment court sa magiging aksyon nito. Samantala, Corina, sa isang podcast episode naman, sinabi ni Senator Cheese Escudero na nananatiling haka-haka at wala pang final decision pagdating sa kung sino ang magiging presiding officer sa trial ni VP Sara. Una na kasing lumitaw ang pangalan niya bilang fit umano sa role na ito ayon kay Senator Ping Lacson dahil sa nagiging legal background niya. Pero sa huling panayam kay Senate President Win Gatchalian, nananatiling siya bilang SP ang posibleng maging presiding officer
officer ayon sa rules. Sa ngayon, Corina, hindi pa rin tapos ang pre-trial stage ng impeachment case ng Vice dahil tuloy-tuloy pa rin hanggang sa ngayon ang pagmamarka nila ng ebidensya para sa Article 1 na misuse of confidential funds at Article 2 na umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.